Dear Ate J, itago mo na lang ako sa pangalang Laika. Hindi ako proud sa naging desisyon ko pero ito ang totoo. Ang totoo naming kwento. Hindi ako may asawa, pero ang minahal ko, may asawa. At pumayag akong maging kabit, basta raw secret lang. Akala ko kaya ko. Akala ko sapat na. Yung mga palihim naming tagpo, yung mga mensaheng binubura agad, yung mga sulyap na puno ng pagnanasa pero bawal. Pero Ate J, paano kung ako na ang gusto niyang piliin, pero ayaw niya akong ipaglaban? Kaya sa lahat ng kakonfess na makikinig ng buong kwento ko, sana pakinggan niyo ako. Hindi para humingi ng awa, kundi para maintindihan kung paano ko unti-unting nawala ang sarili ko. Sa isang pag-ibig na hindi dapat, nagsimula ang lahat sa isang simpleng inuman ng barkada. Trabaho, stress, tapos konting inom lang daw para mawala ang pagod. Doon ko siya unang nakita ulit. Si Drex, dati kong schoolmate, hindi kami close noon, pero noon pa lang, napapansin ko na siya. Tahimik, matalino, at misteryosong may dating. Ngayon, mas matangkad, mas tikas, at may singsing na sa palasingsingan. Pero kahit may asawa na siya, hindi ko maitago sa sarili ko. Nakinikilig pa rin ako tuwing ngumingiti siya sa akin. At mas lalong hindi ko inasahan na siya rin pala may tinatago ring tingin sa akin. Sa gabing yon, nagkakontak kami, palitan ng mga simpleng kamusta, hanggang sa naging tuloy-tuloy ang chat, tawag, at kung ano-anong excuses para lang magkita. Huwag ka mag-alala, Laika, sabi niya isang gabi habang magka-video call kami. Hindi ka masasabit, basta secret lang, at pumayag ako. Doon na nagsimula ang routine naming dalawa. Tuwing tanghali, pag lunch break, sa motel. Pag weekends, kunyari mag-go-grocery ako, pero kasama siya sa kotse. Sa gabi, ako ang huling kachat niya bago matulog, kahit katabi na niya ang misis niya. Ako yung laging pangalawa, pero ako rin yung una niyang hinahanap kapag stress siya. Ako yung sinasandalan niya, pinagtataguan ng luha, pero hindi kailanman pinagmamalaki. Ate J, sinasabi ko sa sarili ko noon, okay lang to, masaya naman kami. Pero totoo ba yon? Masaya ba akong palaging tago? Palaging talikod? Palaging gabi? Isang araw nagising na lang ako na yung gustong sumigaw. Nang magsimula na akong masanay sa kanya, mas lalo akong nahulog. Hindi lang sa katawan, kundi sa buong pagkatao niya. Alam ko na kung paano siya ngumiti kapag genuine ang saya. Alam ko kung kailan siya tahimik dahil may away sila ng asawa niya. Alam ko na rin kung gaano siya kagaling magmahal kahit bawal. At isang beses, habang magkasama kami sa loob ng hotel room, sinabi ko, Drex, hanggang kailan ganito? Gusto mo ba talagang ako lang ang secret mo habang buhay? Tahimik lang siya, hindi makatingin, at doon ko naramdaman ang unang kirot ng pagkatalo. Lumipas ang mga buwan, napagod na akong itago lahat. Nagagalit na ako sa sarili ko, pero mas galit ako sa kanya. Pumayag akong maging kabit, pero hindi ako pumayag na mawalan ng respeto sa sarili ko. Isang gabi, nag-message ako. Kung hindi mo kaya akong ipaglaban, huwag mo na rin akong saktan. Hindi siya nag-reply. Ilang araw siyang nawala. At doon ko napagtanto na mas mahal niya ang tahimik na buhay niya kesa ang gulo ng pagmamahal ko. Bumalik siya, ilang linggo ang lumipas. Lika, sorry, natakot ako. Pero mahal kita. Pero huli na. Hindi ko na siya kayang tanggapin muli sa paraang hindi ako buo. Kaya ako na ang bumitaw. Hindi dahil hindi ko siya mahal, kundi dahil minahal ko na rin ang sarili ko. Ngayon, Ate J, wala na kami. Pero tuwing naaalala ko siya, hindi ko na tinatanong ang paano kong. Dahil alam ko, ginawa ko ang tama, na kahit ako ang pumayag maging kabit, ako rin ang pumili na huwag maging pangalawa habang buhay. At yan ang kwento ni Laika, isang babaeng minahal ng buo, kahit alam niyang kalahati lang ang kaya ng kapalit. Pumayag siyang maging kabit, basta secret lang,
Pero dumating ang panahon na gusto na niyang lumantad sa liwanag ng tunay na pagmamahal. Hindi ko po alam kung paano ko sisimulan ng lahat. Mahirap, masakit, nakakahiya. Pero higit sa lahat, nakagugulo ng kalooban. Isa po akong babae, may asawa, pero nagkasala. At ang kasalanan kong ito ay hindi lang simpleng pagtataksil. Ito po ay isang lihim na baka ikawasak ng isang pamilya. Dahil ang lalaking ama ng dinadala ko ngayon sa aking sinapupunan ay hindi po ang asawa kong si Rene, kundi ang mismong ama niya. Bago ako naging asawa ni Rene, ako ay simpleng babae lamang. Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa Quezon, anak ng isang guro at isang magsasaka. Natutunan ko sa maagang edad ang kahalagahan ng respeto, pagkakaibigan at dangal. Kaya nung napadpad ako sa Maynila para magtrabaho bilang receptionist sa isang maliit na opisina, hindi ko inakala na doon ko makikilala si Rene. Matangkad, tahimik at seryosong lalaki si Rene. Hindi siya yung tipong malambing o palabiro, pero sa mga mata niya, nakita ko ang pangarap at direksyon. Mahigit 1 taon niya akong niligawan. Hindi kami ideal couple, pero nagtagpo kami sa gitna ng mga pangarap. Naging kami. Hanggang sa nagpakasal kami pagkatapos ng 3 taon. Akala ko noon, sapat na ang pagmamahal. Pero hindi pala pagmamahal lang ang kailangan para magtagal ang relasyon. Hindi pala lahat ng kasal ay may kasamang habang buhay. Sa unang 6 na buwan ng aming kasal, masasabi kong masaya kami. Bagong bahay, bagong buhay. Pero makalipas ang 1 taon, nagbago si Rene. Nagsimula siyang gabing-gabi na kung umuwi. Lagi siyang pagod, wala sa mood, at madalas ay tahimik na lang. Noong una, iniintindi ko siya. Naisip ko baka stress lang sa trabaho. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko parang hindi na ako bahagi ng buhay niya. Hindi na niya ako hinahalikan pag-uwi. Hindi na siya nagtatanong kung kumain na ako. At higit sa lahat, hindi na niya ako hinahaplos bilang asawa. Pakiramdam ko ay invisible ako. Sa sarili kong bahay para akong multo. Walang naririnig, walang nakakakita. Ako na lang ang laging nag-a-adjust. Ako na lang ang laging sumusuyo. Pero wala siyang pakialam. Dahil sa lumalalim na distansya sa pagitan naming mag-asawa, si Itay Ben ang madalas kong nakakausap. Siya ang ama ni Rene. Balo na siya at wala nang ibang kamag-anak maliban sa anak niya. Kaya nakitira siya sa amin ilang buwan matapos ang kasal. Tahimik si Itay Ben, pero may pag-aalaga. Yung tipo ng tao na kahit hindi mo hinga ng tulong, kusa siyang lalapit. Siya ang laging nag-aayos ng sirang gripo, ang nagluluto ng almusal kapag wala ako sa mood. Siya ang nagtatanong kung okay lang ako, kahit alam niyang hindi. Isang gabi, habang nasa veranda ako't umiiyak, lumapit siya sa akin. Walang tanong, walang panghuhusga. Umupo lang siya sa tabi ko at pinunasan ng luha ko. Alam kong may kulang, bulong niya. At kahit hindi ko dapat ito maramdaman, gusto kong punan yung kulang na yon. Umuulan ng malakas noon, nawalan ng kuryente. Si Rene ay nasa out-of-town meeting, kami lang ni Itay Ben ang nasa bahay. Habang pinapakinggan ng ingay ng ulan, umiinom kami ng mainit na kape sa sala. Doon nagsimula ang tanong niya, "Lara, masaya ka pa ba sa anak ko?" Hindi ko agad nakasagot. Naluha na lang ako. Hindi dahil sa tanong niya, kundi sa katotohanang bumungad sa akin. Hindi na ako masaya. Ang gabi ay naging pagkakataon para sa amin. Sa isang iglap ng kahinaan, sa isang halik ng pag-unawa, bumigay ako. Hindi ko maipaliwanag, hindi ko matanggap. Pero ng gabing yon, sa unang pagkakataon, naramdaman kong may nagmamahal sa akin. Nang sumunod na araw, lumayo ako. Pinilit kong umiwas, pero hindi madali. Si Itay Ben ay nariyan pa rin. Mas naging mapagmalasakit, mas naging matiyaga. Hanggang sa dumating ang mga gabi na uuwi si Rene ng madaling araw at ang kama ay malamig at walang yakap. Sa mga gabing yon, si Itay Ben ang yumayakap sa akin. Hindi na ito minsan lang, naging madalas.
hanggang sa naging lihim naming relasyon. Sa loob ng bahay na pinundar ng asawa ko, kami ng ama niya ang may ugnayang bawal. Ilang linggo ang lumipas, nakaramdam ako ng kakaiba. Masakit ang dibdib, madaling mapagod, nagsusuka tuwing umaga. Hindi ako nakapaghintay. Bumili ako ng pregnancy test, 2 guhit, nanginig ang kamay ko. Umupo ako sa sahig ng banyo, tulala. Ang utak ko'y nagtatalo. Sana kay Rene, sana hindi. Pero alam ko ang totoo. Wala kaming ugnayang pisikal ni Rene ng halos 3 buwan. Si Itay Ben lang ang posible. At yan po ang aking kwento, Ate J. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bukas. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang lahat kay Rene. Hindi ko rin alam kung kaya ko bang itaguyod ang batang ito na may amang hindi dapat minahal. Pero sa puso ko, alam kong mahal ko siya. Mahal ko ang batang ito. At kahit mali ang simula, sana'y magbigay liwanag pa rin ang kanyang pagdating. Sa lahat ng mga kakonfess na nakinig sa kwento kong ito, maraming salamat.